Even in pain, in the storm, I will worship you, Lord. For I know that in you there is truth, eternal peace, pure love. In the end, when I meet you, in eternal glory, I will praise you. Worship the Lord, Jesus our guide, light and peace. Lahat. Sige po, bago po tayo makapag-umpisa sa ating gawain, inaanyayahan ko po na tumayo ang lahat at mag-release po ng blessing, mag-release ng greetings dahil ang bawat isa ay nandirito para magsaya sa ating Diyos na buhay. Sige, pakibati po ang inyong mga katabi ng good morning, mapagpalang umaga kapatid. Good morning, mapagpalang umaga. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Oh, hallelujah. Praise God and welcome everyone. Welcome po sa gawain ng Panginoon. At salamat po sa pagdalo nyo sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Good morning, how are you? Amen. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ba ay pwede na para sumamba sa Panginoon? Parang walang narinig. Magpasiwala sa panalangin. So please close your eyes and feel the presence of the Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, God. We glorify your name. We bless your name, Lord, in this morning, oh God. Oh, we come bow before your throne, oh God. And we ask, God, that you forgive us for all our sins, oh God. Lord God, patawarin mo po kami, Lord God, sa aming mga ginagawa sa iyo, lantad man ito o hindi, Panginoon. Sa pamamagitan man ito ng aming kaisipan, sa pamamagitan man ito ng aming mga lakas, sa pamamagitan man ito ng aming, Lord God, speak, Panginoon, pagsasalita, Panginoon, ito man sinadya o hindi, Lord God, sa umagang ito, we come bow before your throne. Humihingi kami ng tawad, Panginoon, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. At hayaan mo, O Diyos, na sa umagang ito, hugasan mo po kami ng iyong makapangyarihang dugo mula ulo hanggang talampakan upang maranasan namin ang grabing presensya niyo, Panginoon, sa dagong lugar na ito, O Diyos. Lord, ikaw ang minimikri namin kung bakit kami pabalik-balik sa lugar na ito para ikaw ay makatagpo, para ikaw ay makaliig, Panginoon, sa lugar na ito. Kaya naman, Lord, sa umaga nito, ang aming panalangin, sama-samang panalangin, ay makapiling ka namin, Panginoon, masumpungan ka namin, Panginoon. At dahil sinabi mo sa iyong mga pangako, 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of us. Today, Lord, we claim and we declare that you are with us, Panginoon, in this morning, oh God. Oh, hallelujah, Jesus. We are excited, Lord, to worship you, oh God. We are excited, Lord, to give, Lord, our voices to you, to, Lord God, to raise our hands, Lord, to signify that we surrender everything unto you, oh God. And Lord, dalangin namin, Lord God, ng iyong mga salita, O Diyos, ay maka-breakthrough sa aming kalagitnaan. Anuman ang aming mga dalangin, na ikaw at ako ay katagpuin mo, Lord God, sa lugar na ito. Anuman ang aming mga panalangin, we declare, Lord, na sagutin mo ang lahat ng aming mga panalangin sa umagang ito. And even, Lord, our brothers and nakakapunta sa lugar na ito, Lord, dalangin namin na ngayon pa lang convey them, Lord God, na sila po ay sumamba sa umagang ito because you gave, Lord, you made this day for us to worship you, Panginoon. And Lord God, dalangin din namin, Lord, na i-bless mo po ang aming guest speaker, Lord God,
gawain mo mula umpisa hanggang sa huli, Panginoon. At hayaan mo, O Diyos, kami po ay makatagpo ng hope, ng peace, Panginoon, sa umaga ito, Panginoon. Lord God, we thank you, God. Salamat, Panginoon, sa gagawin mo, Lord God, sa aming kalagitnaan sa buhay. Lord, ito po ang aming samos na langit. Sa matamis sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. Sige po, pwede po tayong makaupo sa presensya ng Panginoon. And now, tayo po ay dadako sa testimony. Amen po ba? Sino dito yung binless ng Panginoon for the whole week? Sino po ba rito yung binless ng Panginoon for the whole week? Amen. Palakpak po yan sa Panginoon. At sino po yung nakapunta po sa ating anniversary? It is amazing. Amazing. Amen. So, sa umagang ito, at sino po yung gusto pong mag-testify sa biyaya ng Panginoon? Sino po? Parang walang tumitingin sa akin. Parang umiiwas kayo. Amen. Sige, palakpakan natin si Sister Cecil sa buhay ng Panginoon. Amen. Purihin ng Panginoon. Hindi ko po mapigilan na hindi po mag-testimony ngayon po. Kasi tinutulak po ako dun sa likod na tumayo na magpatotoo. Naranasan ko po ang kabutihan ng Panginoon. Dahil po, yung pong asawa ko, nung pong, kailan pa yun? Last month po, nagpa-check up siya. Ngayon nung nagpa-check up siya, sabi niya, umuwi ka na. Kasi matatagalan ako dito. So, umuwi na po ako. Ngayon, hindi ko po alam na siya pala, nung check up niya na yon, ang akala ko na makakauwi rin siya ng kaagad, makakabalik. So, yung pala, maghapon na siya, wala. Yung palang asawa ko, dinala na po siya sa Metro Antipolo, na hindi ko po alam. Yung time na yun, nasira po yung cellphone ko, kaya yung cellphone niya po yung ginagamit ko. So, wala po kaming contact. Sabi ko, wala po akong kaalam-alam na sinakay na pala sila ng ambulansya. So, bali, ganun po sabi po niya na dun sa doktor na wala naman po siyang nararamdaman na masakit. Gusto po doon, kasi syempre, private po, gusto na tanggalin, sabay na daw yung prostate at saka yung gallstones na. Eh, hindi po naman sumasakit yung gallstones na. So sabi niya, paano po yung ganito? Pinag-prepare po siya ng 100,000 daw. Mahigit, hindi lang po yun yung magagastos. Dalawa po yun, yung procedure na gagawin. So, bali, ang nangyayari po, sinabi niya, ay, wala ho kaming ganun kalaking pera, ganito, ganyan. Sabi niya, nagday lang siya, tapos sabi, ang taas ng BP mo, 170 over. Basta mataas po eh. Sabi niya, paano kung hindi nataas yung yung aking BP eh. Hindi po ho kumakain, kanina pa kumakay, alas 2 na, sabi niya po ganun. So, bali ganun po, hindi siya pumayag na maoperahan nung time na yun. Tapos, ganun po, nag-medication po siya, hindi po ng humot. Ang po lang, glory to God, dahil po yung prostate niya from 42, naging 31 po. Tapos po, ang sabi naman ng doktor niya talaga na hanggang 25 yung target natin. So, we keep on praying po na gumawa ang Panginoon, kumilos ang Panginoon na gagalingan sa kanya. Ngayon po, yung pong dati niyang boss, nag-meet po kami dun sa Nueva Ecija last month. So, bali, ino-offer niya na meron siyang kapatid na head nurse po dun sa hospital. So, bali, ayun po, nung Wednesday, nagpunta po kami dun. Lord to God, kasi talaga pong inaasikaso po kami. Inasikaso po siya. At yung dati niya pong boss, gano'n naman po talaga yung favor po niya para sa asawa ko po. Kaya glory to God po, dahil alam niyo po, kailapit na po doon, kapag wala akong babayaran. Wala akong bayaran. Yung mga, at saka ang sa pa doon, pumunta ka na, sabihin mo na 9 o'clock, before 8, nandun na po kami. Kasi syempre po, nakakahiya po dahil pinapadrino na nga po kami doon. So, nandun po kami maaga pa. Kung ba ganun pagdating ng 9,
tinatawag na po siya kagad. Sa dami po ng mga tao doon. Mantakin po natin, naisipin po natin, dami mga tao doon. Pero isang bulong mo lang sa guard, papapasukin ka. Dahil glory to God yung favor po na binibigay ng Panginoon na wala kang babayaran. Pagdating naman po sa doktor, ang sabi naman po ng doktor, hindi pa raw po, kumbaga kung tatanggalin po yung gallbladder niya, eh kumbaga yun po yung nakakapagsala rin po sa, sa tawag dito. Yun po yung sabi ng doktor, opo. Tapos, kumbaga, hindi maganda sa may high blood yung tanggalin yun. Kumbaga, may tulong pa rin siya. Yung sa cholesterol daw po. So, bali gano'n, hindi po na, sabi ng doktor, hindi natin tatanggalin. Okay, sabi ng gano'n. Tapos, at kumbaga, anytime, kung mag-emergency, tawagan lang daw po yung kapatid ng boss niya. Kaya po, kumbaga, nakapasok na po siya dun sa hospital na yun. Kaya glory to God po yung favor po na ibinigay ng Panginoon po sa amin. Talaga po, hindi na po ako kasi, kumbaga, hindi ko na rin iniisip yun na gano'n yung sitwasyon, gano'n. Pero, dinudulog ko na lang po sa Panginoon. Pinapanalangin ko na lang po na everything will be okay. Amen. Grabe po ang Panginoon. Kapag ka po, dinulog po natin sa Kanya, whatever we ask for in prayer, talaga pong it will be done unto us. Amen. Glory to God po sa grace ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, at sa karamdaman man o sa mga problema, nandiyan po ang Panginoon para po sa atin. Hindi niya po tayo papabayaan. In spite of nagkukulang po tayo sa Panginoon, He remains faithful to us. God is good. Amen? Glory to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. To God be the glory. Amen. God is good all the time. Sabi nga ng Panginoon, your ways is higher than my ways. Your will is higher than my will. Amen? So, ipagkaloob lang po natin sa Panginoon ang lahat ng bagay na hindi natin kaya sa buhay na ito. Amen po ba? Yung testimony po ni Sister Cecil, ni Elder po ay napaka-amazing God. Amen. Biruin niyo yun, pinapa-prepare siya ng 100,000+. And God is so good. Pinakita ng Panginoon kung sino siya sa buhay ng family reforma. And tingnan niyo po ang ginawa ng Panginoon from 100 to nothing. Amen. At patuloy po tayong manalig at maglagak ng pananampalataya po sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Yes. Amen. So, sino pa po? Sino pa po? So, addition? Okay. Palakpakan natin si Sister Sean sa buhay lang. Tumayo lang ako. Shotgun calling. Tinatawag na siya. Amen, praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi po ako mag-testify. Tatayo po ako dito para higit sa inyong lahat, humihingi po ako in behalf of my Pastora Lorna and Pastor Yok. Humihingi po kami ng maraming salamat sa pagpapatuloy sa pagtanggap nyo sa mga manggagawa, sa mga kapatiran na mula sa Tugigaraw, sa dulo, sabi nga, dulo ng Pilipinas. Salamat sa pagtanggap nyo po sa kanila. Amen. Alam nyo, sabi nila, kasi pagpunta pa lang po dito, talagang gumastos na po sila. At napaaga yung pagpunta nila dahil nag-request po yung main church na papuntahin sila ng maaga para makasama sa anointing service. At nangyari naman po yan, kaya lang dahil sa nanggaling sila sa malayo, kalahati na lang yata yung naabutan nila dun sa service. Pero ang maganda talaga is natulog sila sa may aircon. Salamat, di ba? Grabe yung ano nila eh. Sabi nila sana maano din namin yung magpasalamat sa kanila. Dahil biro mo,
the aircon yung tinulugan nila, daig pa kami. Pero salamat talaga sa lahat ng manggagawa ng San Mateo sa pagtanggap ninyo sa mga kapatiran na nagmula sa Norte. Amen? So, sana next year, ganun pa din. Sige, muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. To God be the glory. Amen po ba? So, ganun talaga pag family of God, we welcome each other. Amen. So, salamat din po sa Tugigaraw na na-visit po sa aming church, sa aming lugar ng San Mateo. Amen. Isa pong malaking karangalan po na i-welcome po ang mga manggagawa ng Panginoon. Amen. So, sige po, wala na po. Kung wala na po, we worship our God in this morning. So, we call our praise team in this morning. Ay walang iba kundi si Sister Marvy Aldiche. Okay? So, praise the Lord. And to all the back up, and you please, in front. Back up. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Kung handa na po kayo, ay palakpak nyo ang inyong mga kamay at sumigaw ng hallelujah! Sabihin mo sa Panginoon na, God, you're our Savior!
Lord. Your presence is tangible in this place, Lord God. Thank you, Holy Spirit, for visiting your people. Thank you, Holy Spirit. Salamat sa pagdalaw mo. Salamat sa pagsama mo sa aming kalagitnaan sa oras na ito. And truly, Lord God, without you, we can do nothing. Without your presence, Lord, we can do nothing, Lord God. And all we ask is your presence, Lord, to move mightily in our midst, Lord God. Move, Lord God, in our midst right now. Katagpuin ang bawat hangarin ng bawat isa. Katagpuin, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa. Lord, as you said in your word, for where the Spirit of the Lord, there is freedom. For where the Spirit of the Lord, there is joy, there is peace. There is love, Father God. And right now, Lord God, we enjoy your presence, Holy Spirit. We enjoy your presence, your manifest presence, Lord, in this place. Thank you, Lord, for this congregation, Panginoon, na grabing uhaw, Panginoon, sa iyong presensya. Thank you, Lord, for this church, Lord God, na grabing kasabihan sa iyong presensya, Lord God. Lord, continue, Lord, to fill our heart with longing for you, Lord God, with thirst and hunger for your presence, Lord God. Fill our heart, Lord God, with thirst and hunger for more of you, Lord God. More of you, Lord, and less of us right now. And Lord, I thank you for your word. Thank you for your message, Lord God, that you prepare, Lord God, this morning, Panginoon, upang, Lord, aming paggulay-gulayan, upang aming Lord God, i-meditate, Panginoon. Thank you for your word, Lord. Thank you for your goodness, Lord God. We believe, Lord God, this message, Lord God, ay inihanda mo para sa amin sa araw na ito, Lord God. And Lord, we continue to celebrate your goodness, Lord God, in our life. Lord God, for the rest of our life, every day of our life, we will celebrate your goodness, Lord God, dahil ikaw ay mabuti, Panginoon. Ikaw ay tapat, ikaw ay dakila, Panginoon. At hindi ka nagbabago, Lord God. You never change, Lord God. You still remain, Lord, now and forever, Lord God. Thank you. Thank you. And Lord, bless me as I preach your word. Make me a vessel, Lord, a clean vessel, Lord God, upang maging daluyan, Panginoon, ng mga kapahayagan na nagmumula sa iyo, Lord God. Make me as your mouthpiece, Lord God, to share the revelation that comes from you. And thank you, Holy Spirit, for guiding me and for guiding us. Open our spiritual eyes, our spiritual ears, Lord God, as we listen to your word, Lord. I pray, God, na kapuspusan mo po kami, Lord God. Puspusin mo po kami. Bigyan mo po kami ng karunungan, Panginoon, at kaalaman. Thank you, Lord. We bless you, we honor you for this morning, Lord God. All to you, all the glory, honor, and praise, and thanksgiving in Jesus' name we pray. Everybody shout! Salamat po natin si Lord at sa dito sa katanong mo. God bless you! God bless you! Hallelujah! Praise the Lord. Good morning! Good morning po sa bawat isa. Salamat sa grabing presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Amen? Amen. Sino po dito nag-enjoy sa presence ni Lord? Amen. Sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Praise God. Amen. At salamat po sa, in behalf po ni Tita Joy, salamat po sa invitation. Nung nasa Tugigaraw pa lang po ako, ay sinabihan niya na ako, Pastor, huwag ka munang umuwi pagkatapos ng pastoral. I-guess ka namin. And I thank the Lord kasi it's a privilege na makatayo po sa inyo pong kalagitnaan. At alam kong hindi na po ako bago sa inyo. Lagi-lagi po tayo magkakasama. At salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito that God has given us the opportunity na makapag-share sa inyo about the goodness of God. Ano po yung topic po natin sa araw na ito? Celebrate the goodness of God. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Celebrate the goodness of God. Yes, celebrate the goodness of God. Sino po ditong naparito sa umagang ito
na may daladalang pasasalamat sa kanyang puso sa Panginoon? Tumigaw ng hallelujah! Yes! Alam ko ang bawat isa sa araw na to, everyone came here with a grateful heart, with a thankful heart. Amen. Kaya po tayo nagdiriwang every Sunday dahil ito po ay araw ng pasasalamat sa Diyos. Amen. And every Sunday is a celebration day. Sabi mo sa katabi mo, every Sunday Every Sunday is is a celebration day. Anong sinaselebrate mo natin? The goodness of God. Sa isang linggo na sinamahan po tayo ng Panginoon in every week, every day, that God is being with us always. Sinasamahan niyo po tayo, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Yes, there are trials, there are persecutions, amen, but praise God, tignan mo yung katabi mo, malakas pa rin. He's still strong, still standing. Amen, bakit? Dahil mabuti ang Diyos. Because God is good. Amen. Sabi nga ni Pastor kanina, God is good. All the time. Yes, amen. Praise God. Na-bless po ako doon sa testimony ni Ate Cecil. Grabe po yung ginawa ng Diyos. Amen. From 100,000 or 100 plus thousand na budget for the operation ay, wow, zero. Free. Yes. Ganun po kumilos ang Lord. Sa mga taong nagtitiwala sa Kanya, sa mga taong dependent sa Lord. Bless those who were meek. Amen. Sabi ng Bible, na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Dahil pagpapalain sila ng Panginoon. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Now, sa araw po na ito, pag-aaralan po natin why we need to celebrate about the goodness of God. Why we need to celebrate about the goodness of God. Yan, basahin po natin in our text. Medyo mahaba po yung ating text, but bear with me para po mas lalo po natin maintindihan kung ano po ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Jeremiah chapter 32, verse 36 to 42. Sabi po dyan, now I want to say something more about this city. You have been saying it will fall to the king of Babylon through war, famine, and disease. Ito po ay babala para po sa bayang Israel na dahil ang Jerusalem or ang city of God ay naging pasaway sa Diyos. Alam naman po natin ang mga characteristic ng mga Israelites. They are hard-headed. Amen? At ito po yung naging babala. Sabi dyan, it will fall to the king of Babylon through war, famine, and disease. But you can see sa verse 37, this is next verse, but 37, I will certainly bring, but doon po muna pala sa, ayan yung but, sakto po yun, sorry. But this is what the Lord, the God of Israel, says. Pagkatapos po nung babala ng Panginoon na sila po ay makakaranas ng disease, ng famine, may word po ang Lord, but. Ibig sabihin, pag may but, may pag-asa. Amen? May pag-asa para sa bayang Israel at dito po ipaparanas ng Diyos yung kanyang grace, yung kanyang kabutihan. But this is what the Lord, the God of Israel says, I will certainly bring my people back again. Sabihin natin, bring my people back again. Bring my people back again. From all the countries, there I will scatter them in my fury. Dahil po sa galit ng Panginoon, I will bring them back to this very city and let them live in peace and safety. Sige po. Verse 38, they will be my people, and I will be their God.
and I will give them one heart and one purpose to worship me forever. Sabihin nga natin, to worship me forever. Worship me forever. Sabi dyan, and I will give them one heart, one purpose. Ano yung purpose na yun? To worship me forever. Yan po yung dahilan kung bakit gusto ng Diyos na i-gather muli ang bayang Israel. At kaya po tayo nagkakatipon po sa lugar na to. Bakit po tayo sama-sama ngayon sa lugar na to ay upang sumamba sa Diyos. We are here gathered together to worship our living God. Amen ba? Amen. Bakit? Kasi every time that we worship our God, every time na nagkakaisa po tayo sa pagsamba, nakikita nyo, God, sabi ng Panginoon, God inhabit the praises of His people. Every time that we worship our God, every time na tayo umaawit sa Diyos, wow, napiplease po natin ang Panginoon. It makes a sweet aroma to our God every time we worship Him. Kaya nararanasan po natin ang pagkilos ng Diyos. Amen. Kaya grabe kanina yung pagsamba po natin. Salamat sa presensya ng Panginoon. Nakita ng Panginoon yung desire ng puso mo. Nakita ng Lord yung kauhawan mo, yung hunger and thirst sa puso mo. Kaya kumikilos ang Diyos. Alam niyo po mga kapatid, God move. It's depend to your heart, to the hunger of your heart. The more you are hunger and thirst sa presence ni Lord, doon kumikilos ang Panginoon. Amen? Amen ba? The more you humble yourself before God, doon kumikilos ang Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let's continue our verse. Verse 40, and I will make an everlasting covenant with them. I will never stop doing good for them. Sabihin nga natin, God will never stop doing good in my life. Sabi mo sa katabi mo, tell to your neighbors, sabi mo sa kanya, God will never stop doing good in your life. Amen. Sino pong naniniwala dito? Na hindi kailanman titigil ang Diyos kung gumawa ng mga mabubuting bagay sa kanyang buhay. Hallelujah. And I will put a desire in their hearts to worship me and they will never leave me. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong iiwan si Lord. Hindi na uso mag-backslide. Alam niyo po, hindi ka talaga mag-backslide pagka ganito ang Diyos sa sinasampo mo. Amen? Sige po. And I will find joy doing good for them and will faithfully and wholeheartedly plant them in this land. And this is what the Lord says, just as I have brought all these calamities on them, so I will do all the good I have promised them. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. I will give you some background. Diyan lang po muna tayo ate sa background or context ng ating pong binasa. Kanina po in-explain ko po sa inyo kung bakit po nagbigay po ang Diyos ng babala sa bayang Israel because nagkasala po sila sa Panginoon. At mababasa po natin yung verse 30 to 35 doon sa, kung titignan po natin ang context, pag tinignan po kasi natin ang context, we make sure na basahin po natin yung mga naunang verse. Okay po, basahin ko po sa Tagalog, wala po dito sa ating PowerPoint. But pakinggan po natin kung bakit sinabi ng Panginoon yung mga bagay na yun sa Israel. Sabi niya, buhat pa, Jeremiah 32, verse 30 to 35. Buhat pa sa pasimula, wala nang ginawa ang Israel at ang Juda, kundi puro kasamaan. Kaya nagalit ako sa kanilang ginawa, ang sabi ni Yahweh. Verse 31, mula nang itayo ang lungsod na ito, lagi na lamang nila akong ginagalit, kaya wawasakin ko na ito. Verse 32, suklam na ako sa lipunan
pong gawain ng mga taga-Israel at Juda ng kanilang mga hari, mga pinuno, mga pari, mga propeta, at lahat ng naninirahan dito. Verse 33, ako'y tinalikuran na nila. Yun yung nakakalungkot. Yung nag-backslide po sila. Tinalikuran po nila ang Diyos na nagpalaya sa kanila. Ang Diyos na nagbigay ng pagpapala sa kanila. Bagamat, sabi niya dito, patuloy ko silang tinuturuan, ayaw nilang makinig o tumanggap man ng payo. Inilagay pa nila ang kanilang mga kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan sa aking templo at sa gayoy dinumihan ito. Verse 35, gumawa pa sila ng mga altar para kay Baal sa libis ng Ben Hinnom at doon sinunog bilang handog kay Molek ang kanilang mga anak. Grabe po yung kasuklam-suklam na ginagawa po ng bayan ng Israel. At hindi ko ito inutos o inisip man lamang na ipagawa sa kanila upang magkasala ang Juda. Pansinin po ninyo, after all that God blessed the Israel, yung kanyang bayan, ang ipinalit ay backslide. Pagtalikod sa Diyos. At nakita po natin yung patient ng Panginoon. He is very patient sa bayang Israel. Sabi niya nga, para po siyang nanay, para po siyang magulang sa kanyang bayan. Amen? Na pilit niya pong tinutuwid, pilit niya pong dinadala sa tamang landas, pero hard-headed ang mga Israelites. Matigas ang ulo. Amen? Laging pasaway. At ito pa matindi. Tinalikuran po nila ang Diyos at sumamba po sila kay Baal. Sino yung Baal? Si Baal po, sabi niya dito, Baal in the Bible is the name given to several different deities who are designated as false god or idols. Ito pong Baal na to, ito po yung sinasambang Diyos-Diyosan ng bayan na kung saan sinasakop po nila. At ito pa matindi, they worship also Molek. Sino si Molek? Si Molek po ay isang Diyos-Diyosan na ang kanyang ulo ay ulo ng baka. At sabi niya dito, in Leviticus chapter 18 verse 21, God tells Moses, do not allow any of your offspring to be offered up to Molek. But who is Molek? Molek is, sabi niya, written as in the original Hebrew text, the Bible is Canaanite God associated with the sacrifice of children. Kasuklam-suklam ang bagay na to. Kasi even their offspring, yung kanilang anak, ay ino-offer na nila kay Molek. At ayaw ni Yahweh ang bagay na to na makita sa kanyang bayan na may ganitong klaseng sakripisyo kasi alam po natin God is love. At ayaw ng Panginoon ang kanyang bayan ay natutulad doon sa mga bayan na kung saan ay hindi sumasamba sa totoong Diyos. Kaya maalala niyo po yung second commandments ng Panginoon? Sa Ten Commandments, ano po yung pangalawa? Ano yung pangalawa? Sabi niya doon, in Exodus chapter 20 verse 3 to 5, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na yung Diyos ay mapaligugbuing Diyos. He is a jealous God. Kaya pagka may ipinalit kang Diyos maliban kay Yahweh, nasasaktan po ang Diyos. Amen ba? At sabi niya dito, ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Kaya napakalungkot, amen, sa side ng Panginoon, kung papansinin mo doon sa kabutihan ng Diyos sa kanila, sino bang Diyos na hindi magagalit doon sa ganong sitwasyon? Sa ganong kalalagayan na pagkatapos silang pagpalain, pagkatapos po silang palayain, pagkatapos po silang iparanas sa kanila ang milk and honey flowing, amen,
yung mga pagpapalang hindi po nila inaasahan, ngunit sa kabila ng ito, tumalikod po sila sa Panginoon. Kaya doon sa binasa po natin kanina, hinayaan po sila ng Diyos na sakupin at alipinan ng hari ng iba't ibang bansa. Kung babasahin niyo po ang Old Testament, di ba? May mga bayan, may mga bansa, may mga hari na umalipin po sa kanila. At isa na po dito ang hari ng Babylon. At sabi niya dito, Jeremiah 32 verse 36, kaya nga sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel kay Jeremiah, ipahayag mo na ang lungsod na ito ibibigay sa kanya, sa kamay ng hari ng Babylonia, sa pamamagitan ng digmaan, gutom at sayo. Isang way para madisiplina ang bayang Israel, isang way para makabalik ang bayang Israel ay kailangan nilang dumanas ng digmaan, ng gutom at ng sayo. Ito yung tinatawag na pagpapalo ng Panginoon sa kanila. Ito yung pampagising sa bayang Israel para sila po ay bumalik sa Panginoon. But as we can see doon sa mga verse na binasa po natin, dito ipinaranas pa rin ng Diyos ang kanyang biyaya, ang kanyang grace. Sa kabila ng ginawa ng bayang Israel, naging mabuti pa rin ang Diyos sa kanila. Amen? Ipinaranas ng Diyos sa bayang Israel ang kanyang pagpapala, ang kanyang biyaya, amen, ang kanyang proteksyon, ang kanyang pag-iingat sa kabila ng pagiging pasaway ng bayang Israel. Ganon din po tayo. Amen? Imbes na pagpapalo ang para sa iyo at para sa akin, anong ginawa ng Panginoon? Pinagpapala ka pa rin. Palapakan po natin ang Panginoon. Yan po ang biyaya ng Diyos sa atin. That's the grace of God sa ating buhay. Pag tinignan po natin ang definition ng grace, ang grace po is undeserving favor. Amen? Yung para sa atin, yung pagpapalo or parusa na para sa atin, hindi yun ang ibinibigay ng Diyos para sa iyo. Kundi ang ibinibigay ng Diyos ay pagpapala. Amen? Amen po ba mga kapatid? Ganun po kabiyaya ang Diyos. You are not deserving, but praise God. Salamat sa Panginoong Jesus na nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Hindi tayo karapat-dapat, ngunit pinaging dapat po tayo dahil sa banal na dugo ng ating Panginoong Jesus na naghugas sa atin, na nagpalaya sa atin, na nagligtas sa atin. Amen? Hindi na yung kasalanan mo yung nakikita, hindi na yung kabuktutan mo nakikita ng Ama, kundi ang dugo na ng ating Panginoong Jesus. Yung katwiran ni Jesus yung nakikita. Kaya every time na lumalapit ka sa Panginoon, ang gusto niya is you must have a humble heart. Amen? Ang gusto ng Panginoon ay magpakumbaba ka sa Kanya every time na lumapit ka sa Kanyang trono. At actually, ang trono ng Diyos available 24/7. Amen? Sa bawat oras, sa bawat araw, sa bawat sandali ng buhay mo, available ang trono ng Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin ay magpakumbaba. Lumuhod, lumapit sa Panginoon at doon niya ipaparanas ang kanyang kabutihan sa bawat araw ng ating buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya ang panalangin ko po sa umaga nito, hayaan po natin na mas lalo po nating maunawaan kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay mo, kung gaano kabiyaya ang Diyos sa buhay mo. Amen? Sabi nga nung sinabi ni Tita Joy kanina, God is good All the time. and all the time. God is good. Medyo i-revise po muna natin. Pag sinabi kong God is good, ang sabihin nyo, sobra, grabe, ang tindi. Isa pa ha? 1, 2, 3, go! God is good! Sobra, grabe, ang tindi. Medyo mahina. Hindi satisfied. Yung
malakas. God is good! Yes, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ganyan po mabuti ang Diyos na ating sinasamba. Sobra. Grabe. Ang tindi. Yan ang pagkatihan niya. At hindi nagkukulang. Amen? Gracious. Amen. Ngayon, dadako po tayo sa ating pinaka-main topic. Pakibasa po. Three reasons why we need to celebrate about the goodness of God in our life. Tatlong dahilan kung bakit po dating sineselebrate o pinagdiriwang ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Sige po. First, He is the God who restores. He is the God who restores. Jeremiah 32, verse 36 and 37. Now I want to say something more about this city. You have been saying it will fall to the king of Babylon through war, famine, and disease. But this is what the Lord, the God of Israel, says. I will certainly bring my people back again from all the countries where I will scatter them in my fury. I will bring them back to this very city and let them live in peace and safety. Kung papansinin po ninyo, God is a God of restoration. Nawala yung kanyang bayan, ngunit sa kabila ng kanilang kasalanan, ngunit ang gusto ng Panginoon, ibalik muli sila sa kanyang piling. Ibalik, i-restore po sila sa kanyang piling. Sabi niya doon, I will certainly bring my people back again. Ibig sabihin, sinisigurado ng Panginoon na ibabalik niya ang kanyang bayang Israel o ang kanyang bayang pinili. Amen. Kaya sa araw na to, mga kapatid, I will declare, amen, anuman pong ninakaw ng kaaway sa buhay mo ngayon, amen, God will bring it back to you. Amen. Ibabalik yan ng Panginoon. Anuman po yung mga negosyong nalugi. Amen. Anuman yung mga kabuhayan na hindi nag-prosper. Amen. Ang God po natin is a God of restoration. He will restore. Amen. Ano man po yung mga ninakaw ng kaaway sa ating buhay. Amen. Kahit may nawala po sa ating mga ari-arian o anumang bagay sa karir po natin, but this is the promise of God. I will certainly bring my people back again. And God will restore everything, anumang nawala sa buhay mo. Amen. Sabi nga doon sa, sige po, sabi sa Bible, sa batas ng Old Testament, kapag may ninakaw daw sa iyo, yung isang tao, ibabalik sa iyo, ilan? 7 times nung ninakaw sa iyo. Imagine, kung 1,000 po yung ninakaw sa akin, ang batas sa Old Testament, dapat ibalik 7,000. Amen. Sino nang ready tumanggap dito ng 7-folds? Amen. Amen ba? Ano man po yung ninakaw sa iyo na kaaway, God will restore it to you. Amen. Maalala ko po yung kwento po ni Brother Alan at ni Sister Celine po ba yun? Sister Celine. Ito pong mag-asawang ito ay sila po yung isang supporter po ng Pampanga. Sila po yung nag-invite po sa amin na mga pastors na mag-celebrate po doon sa Pampanga ng victory party after po ng aming po pastoral conference. Nung gabi po na bago po yung celebration, doon po kami nagulog sa bahay po nila. At salamat kay Lord kasi very relaxing dun sa bahay nila kasi may swimming pool, parang mini resort. Yung bahay po nila, ang ganda po nung place. But ang testimony po niya sa amin, while habang po nagbibiyahe, ang nagkukwento po yung asawa ni Brother Alan Timbol, ang sabi niya, Pastor, dati po nung una pa lang, ang asawa ko pa lang yung nakakilala kay Lord. Siya po yung una na born again, siya po yung unang naging faithful sa Panginoon, siya po yung naging naglingkod, nagmahal sa Panginoon. Pero ako po yung parang persecutor. At
naramdaman ko na parang yung pagpapala hindi ganun kabuhos. Dahil, oo, naglilingkod yung asawa ko, pero ako hindi sumusuporta. Pero nung isang araw, kinausap ako ng Lord na mag-support sa gawain ng Panginoon, maglingkod sa Panginoon. But nung time na yon, sabi niya, nagtatanong ako sa Lord kung kailan ako naging born again. Sabi niya, kung kailan ako nakakilala kay Lord, kung kailan ako nakasupport sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, bakit ganon? May mga question ba kayong ganon? Kasi ang testimony niya, imbes sa pagpapala, bakit ganon, Pastor? Nagkaroon ng downgrade yung aming kabuhayan. Na unti-unting nauubos dahil sa mga pangyayari, yung nanay po ni Brother Alan is nagkasakit, naggumastos po sila ng malaki, hanggang lahat ng ipon po nila naubos. Ito po yung kwento niya nung nasa ibang bansa po sila. Kaya ang dahilan po nun, kaya po ang naging resulta po nun, umuwi sila galing ibang bansa at nagpaumpisa muli dito sa Pilipinas. At along the way, ng kanilang pong pagsunod kay Lord, kahit na ganun po yung nangyayari, paubos ng paubos yung kanilang kabuhay, yung kanilang budget, but still, nagpapatuloy po sila sa pag-ibig, sa paglilingkod sa Diyos. At ito po ang good news. Ito po yung good news. After all, ng kanilang pong dinanas, binalik po sa kanila sevenfold sa Panginoon. Alam niyo po kung ilan na, ang naging business na po nila ngayon is realty development. Bumibili po sila ng mga lupa, ng mga ektaryang lupa, at isang araw, i-develop po nila yon at ibebenta na po nila ng mas mahal doon sa kanilang binangbili. At dito po, unti-unting lumalago ang kanilang kabuhayan. Umuunlad yung kanilang buhay. Bakit? Pag naging tapat ka sa Panginoon, after all na mga pangyayari sa buhay mo, na mga nagtatanong ako minsan, Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganito yung karanasan ko? Pero sa kabila ng lahat ng yun at naging tapat ka sa Panginoon, ipapakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa buhay mo. Amen? At ngayon po, ang kanila pong negosyo ay unti-unti pong lumalago. Unti-unti pong pinapalago ng Panginoon. Kaya, ganun na lang din po sila magpala sa mga lingkod ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. At isa pong example ng buhay po ni, ayan po yung verse kanina na sevenfolds. Yet, if he is told, he must pay sevenfolds, though it cost him all the wealth of his house. Yan po yung verse kanina na pag ninakawan ka ng 1,000, dapat 7,000 ang ibabalik sa iyo. Ganun po mag-restore ang Panginoon. Amen! Sige po next. Example po si Job. Sino nakakilala kay Job? Diba? Very sikat po si Job dahil sa yung kanyang katapatan sa Panginoon sa kabila ng nangyari sa kanyang buhay. Ano ba nangyari sa buhay ni Job? Ano ba? Yun. Naubos yung kanyang kayamanan, namatay ang kanyang mga anak, nagkasakit po siya ng leprosy. Pero after all this nangyari sa kanyang buhay, Job still remained faithful to our God despite of every persecutions. Amen. Despite of every trial sa kanyang pinagdaanan, he remained faithful sa Panginoon. At dahil naging faithful siya sa Panginoon, verse 10 ng Job 42, basahin po natin. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go. When Job prayed for his friends, the Lord restored his fortunes. In fact, the Lord gave him twice as much as before. Amen? Dinoble ng Panginoon ang lahat ng nawala sa kanya. Kung yung camel niya ay 3,000, naging 6,000. At yung mga anak po niya ay nung ibinalik ng Panginoon, pinakamagagwapo, pinakamagaganda sa kanilang
city o doon sa kanilang province, sa kanilang lugar. Amen? Buti na lang po, hindi namatay yung asawa ni Job, no? Alam mo naman po ninyo, yung asawa ni Job, hindi po siya supportive na asawa. Sabi niya pa nga, kung totoo yung Diyos mo, itakpin mo na. Diba? Kung namatay yung asawa ni Job at naging dalawa, ay matigas ang ulo. Ay kung maging pito pa, lagot na. But, thanks God, whatever na nawala po sa inyo, anumang bagay ang nawala sa buhay mo, kung kalusugan man yan, wealth man yan, career man yan, negosyo man yan, God will restore everything in your life. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawa po, why we need to celebrate about the goodness of God in our life? Because He never stopped doing good. Sabi nga natin, God never stopped doing good. God never stop doing good. In our life. Amen. Sino po naniniwala po dito na hindi tumitigil ang Diyos na gumagawa ng kabutihan sa kanyang buhay? Sino ka ng thank you, Lord! Thank you, Lord. God is good! Ay, nawala na. Sobra, grabe ang tindi. 1, 2, 3, go! God is good! Sobra grabe ang tindi. Huwag po kayo malilito, ha? Pagka sinabi kong God is good, ha? Amen. Napakabuti ng Panginoon. Amen ba? At He never stop doing good in your life. Amen? Ang Diyos po natin, ang kabutihan po ng Diyos ay laging tumikilos sa ating buhay. Amen? Nararanasan po natin yan 365 days in a year. Amen? 24 hours in a day. And 7 days a week. Amen? God never stopped doing good in your life. Simula nung ikaw po ay pinanganak sa mundong ito, nakita mo na ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Marami po tayong testimony, mga karanasan, simula po nang tayo ay bata hanggang ngayon, napapansin mo, wow, thank you Lord. Magpapasalamat ka na lang sa kabutihan ng Diyos. Amen? Kaya kung bakit ganun na lang yung pag-ibig ng Diyos, ganun na lang yung pinaparanas niya sa iyo, because God never stopped doing good. He never stopped doing good. Amen? In your life. Hindi po siya titigil. Amen? Yan po yung covenant ng Lord sa iyo. Kapag covenant, ibig sabihin, walang makakabalik. Covenant yan sa iyo ng Diyos, siya mismo ang nangako, I will never stop doing good for them. Doing good for your life. And just prepare yourself. Kasi ang Diyos po ay laging nakalaan ng kanyang kabutihan. Ang problema minsan, ikaw na receiver. Minsan nagda-doubt ka pa rin. Minsan nag-aalanganin ka pa rin. But, hindi mababago ng anumang bagay, anumang sitwasyon ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen ba? Pangatlo po tayo, mga kapatid. Why we need to celebrate about the goodness of God in our life. Because He is the God who fulfills His good promises. Sige po, basahin po natin. This is what the Lord says, just as I have brought all these calamities on them, so I will do all the good I have promised them. Ano ba yung mga pangako ng Diyos sa buhay mo? Pero bago po yan, ang tanong ko muna, sino po dito yung mga nagbabasa ng Bible? Taas ang kamay yung mga nagbabasa ng Bible. Every day. Yung iba, amen po, amen. Sino po dito nagde-devotion? Wala na ng taas. Maraming taray, praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakahalaga po ng pagbabasa ng salita ng Diyos, ng pagdi-devotion, pag-meditate, diba? Joshua 1:8. Amen? Dilidilihin mo araw at gabi ang salitang ito, amen, upang mag-isabuhay po natin. At ang kalakip ay pagpapala. Amen po ba? Alam niyo po, pagka everyday pinagninilayan mo ang salita ng Diyos, meron kang promise ng Lord na pinanghahawakan.
Amen? May pangako ang Diyos na ibagkakaloob sa atin at every day or every situation of your life, may kalakip po yan na pangako ang Panginoon. Bakit? Sabi niya dito. Question, ilan ba ang mga promises ng Diyos sa Bible? According to Google, kahit i-research nyo po yan, there are, ilan po yan? 8,810 promises. Napakaraming pangako ang Diyos na nakalaan sa iyo. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, relax ka lang kapatid. Relax ka lang, huwag kang mangamba. Don't worry. Sabi mo sa katabi mo, don't worry. Be happy. Be happy. Amen? Relax ka lang. Kasi every time na may problema ka, may solusyon na nakalaan sa salita ng Diyos. Amen? Imagine, 8,810 promises. Minsan, yung 8,810 ay nagiging close. Hindi natin nakikita, hindi natin nararanasan kasi hindi po natin binabasa ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po bilang mga Kristiyano na lakaran po natin, basahin po natin ang salita ng Diyos at pangawakan po natin ang bawat promises ng Panginoon sa ating buhay. Amen ba mga kapatid? Amen. Amen. Sabi sa Jeremiah 29 verse 11 to 13, for I know the plans I have for you, declares the Lord. 1, 2, 3, go. Basahin po natin. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope And a future. Amen. Plans to give you hope in the future. Kaya yung future mo, secured na yan sa Panginoon. Yung future ng negosyo mo, secured na yan sa Panginoon. Yung future ng karir mo, secured na yan sa Panginoon. Yung future ng pangarap mong bahay, ng pangarap mong sasakyan. Amen. Pangarap mong mapapangasawa, secured na yan sa Panginoon. Amen ba? That's the promise of God in your life. Amen? Praise God. Mamaya po yan. Praise God. Palapakan po muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ganyan po kabuti ang ating Diyos. Amen? Ganyan po siya kasagana ng kanyang pag-ibig. Ganyan po siya kabiyaya. Amen? He is good. Ano po yung una nating first point? He is God who restores. He never stops doing good. Pangatlo, He is the God that fulfills His good promises. Yan po ang pangako ng Diyos sa iyo. Amen? Kaya tayo po nagse-celebrate every day of our life ng kanyang kabutihan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Amen? Tapat po siya na anumang pong pangako niya ay hindi niya bibiguin. Amen ba? Amen ba mga kapatid? Amen ba? Pero minsan may mga pagkakataon po sa ating buhay na dumarating po yung nakakalimot po tayo sa kabutihan ng Diyos. Lalo na kung nakakaranas ka ng mga pagsubok, mga trials, yung mga nangyayari sa buhay po natin. Lalo na kung nasa present situation ka na ang dami mong question, amen? Ang daming pangyayari na nagdi-discourage sa'yo, amen? Natanong mo, Lord, bakit ganitong nangyayari? Minsan, nakakalimutan po natin si Lord. Amen? Amen ba? Amen. Paalala ko po yung kwento ng isang magsasaka. Okay lang po ba? Magkwento ako saglit? Yes. Itong magsasaka na to, nasa bundok po siya. Ngayon, may nag-invite po sa kanya doon sa isang church. At ang topic po ng pastor ay patungkol dito sa kabutihan ng Diyos. Sabi niya, God is good, anong mangyari sa buhay mo? Mabuti ang Diyos. Yung umatay na magsasaka, amen ng amen. Hallelujah. Pagkatapos ng Sunday service, umuwi na at kinabukasan nagtrabaho. Ang mga magsasaka, pagka sino na nakakita dito ng ng palay.
yung wala pa kasing reaper noon, ang uso pa lang ngayon, yung karit, yung pangtanggal mo ng pagka nag-harvest. Meron mo siyang knife na matalim. Accidentally, naputol ang kanyang daliri. Hinlalaki. Sabi niya, totoo bang mabuti ang Diyos? Bakit nawala yung daliri ko? Bakit naputol yung daliri ko? Ngayon, kinalingguhan pumunta kay Pastor. Pastor! Pastor! Totoo bang mabuti ang Diyos? Kung totoo mabuti ang Diyos, bakit nawala yung daliri ko? Sinisi yung pastor. Dami-dami naman sinisi yung pastor pa. Sabi ng pastor, kapatid, ano mang mangyari sa buhay mo, mabuti ang Diyos sa buhay mo. Alam niyo po itong taong ito nagtampo sa Diyos. Hindi na umaten, yun yung nakakalungkot. Ilang buwan na hindi na dumalo. Kahit na puntahan pa ng pastor, hindi mabuti ang Diyos, pastor. Wala na yung daliri ko, pastor. At isang araw, itong magsasakang ito ng padpad sa gubat. At yung gubat na yun, hindi po siya pamilyar. Meron po palang tribo doon. Yung tribo na yun, mahilig mag-alay. Nahuli siya. Nahuli ngayon. Ngayon, dahil siya yung kaisa-isang dayuhan at siya yung nahuli, siya ngayon yung iaalay. Kaya ready na ngayon yung altar. Pag-aalayan. Nakita ngayon nung pinuno. Wait lang. English nung pinuno. Wait. Hindi karapat-dapat yung alay. Bakit pinuno? Wala. Totoo lang, daliri. Hindi kompleto ang alay. It's not enough. Bakit? Diba dapat ang alay perfect? O di, nung kinalaya siya, hallelujah, mabuti ka talaga, Lord. Buti lang, daliri lang yun nawala, hindi yung buhay ko, Lord. Diba? In spite ng kanyang mga question, pinaranas ng Diyos ang kabutihan niya. Kaya nung linggong yun, Pastor, mabuti talaga si Lord. Mabuti si Lord. Amen? Amen. Kaya anumang pangit na nangyayari sa buhay mo, anumang pangit na nangyayari o sitwasyon sa buhay mo, isipin mo, may plano ang Diyos. May mabuting plano ang Diyos sa buhay mo. Amen ba? Amen ba? Yes, nagka-question tayo sa katapatan ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, pero isang araw, susuko mo na lang, Lord, salamat, mabuti ka. Amen. God is good! All the time. Wala na. 1, 2, 3. God is good! Yes! Grabe at hindi. Nakakalimutan na. Sobrang grabe. Ang tindi. Maalala ko po si Joseph. Sino nakakilala kay Joseph the Dreamer? Amen. Diba ang buhay niya? Nung siya po ay pinangakuan o nakapanaginip ng promise ng Lord sa kanya, naluluhod ang mga tala at ang buwan at yung 7 na trigo na nagsisimbolize po ng kanyang mga kapatid at ang kanyang mga magulang na magbabaw daw sa kanya. Simula po nung natanggap yung promise na yon, nagkaroon ng inggit, selos, yung kanyang mga kapatid, kaya binantaan po siya. Or pinagplanuhan po siyang patayin. Diba? Ang unang nangyari, itinapon po siya sa balon. At nung nakakita po sila ng mga ngalakal, pinagkaperahan siya. Diba? Ibinenta po siya sa mga ngalakal. Itong mga ngalakal, ibinenta mo naman po siya doon kay Potiphar. At pansinin niyo yung progression, yung mga nangyari sa kanyang buhay, masakit para sa kanya yon. Kasi siya po yung bunso nung time na yon, at dahil siya po yung bunso, masakit para sa kanya na nagawin sa kanya ng mga kapatid niya yung bagay na yon. But after all, nang nangyari, di ba nandun na siya kay Potiphar, pinagbintangan pa ng asawa ni
Potiphar na may balak daw si Joseph sa kanya, pero yung asawa pala yung may masamang balak. Kaya nakulong po siya for almost 2 years. Grabe yung preparation ng Lord. And alam ko ng lahat ng ito na nangyari sa kanya, paghahanda ng pala ng Diyos sa kanya. Dahil isang araw, itatanghal siya, itataas siya, ipropromote siya doon sa pagiging governor or gobernador ng bayang Egypto. Amen? Kaya, noong panahon po na nagkaroon po ng famine sa kanilang lugar, nagkaroon po ng tagtuyot, anong nangyari? Ang lahat ng bayan na nakapaligid sa Egypt, naging prosperous po ang Egypt. Nung 7 years na famine na yan, nakapag-ipon po sila ng grains. Amen? May mga naibenta ng mga ari-arian sa kanila, mga baka, mga hayop, mga bukirin. Kapalit ng mga pagkain, yumaman ang Egypt. And not knowing na itong mga Israelites, yung mga angkan ni Joseph, lalapit din pala sa Egypt para humingi ng tulong, ng pagkain. Pinadala ng kanilang tatay yung mga anak niya, mga kapatid ni Joseph, para humingi ng tulong, ng pagkain. And nakilala ngayon ni Joseph, ito yung mga kapatid ko na nagbenta sa akin. Ito yung mga kapatid ko na may balak sa akin. Pero umiyak siya nung time na yon. Sabi niya dito, you intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people. Sabi niya sa Tagalog, masama ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil nooy naligtas ang marami ngayon. Amen? Pangit man yung naging sitwasyon ni Joseph, pero God intended it for good. Sabi niya, ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. Amen? Amen ba? Amen. Pangit man yung mga kalalagayan natin sa buhay ngayon, but God is preparing us for something good, something better. Amen? Something awesome na mararanasan po natin sa Panginoon. Amen? Sige po, talo na po tayo sa ating conclusion. In everything we go through in life, God is working. He is a God, and He is a good God. That's why we must celebrate daily His love, His grace, and His goodness in our life. Sabi sa Psalm, dito po tayo magtatapos. Psalms, ate, pakilipat po sa Psalms. Yan, pakibasa po in 1, 2, 3, go! Taste and see the Lord is good. Oh, the joys of those who take refuge in Him. Taste and see. Amen? Tikman mo upang makita mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Lasapin mo, amen, ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen. Taste and see that the Lord is good. Oh, the joys of those who take refuge in Him. Sa kabila ng mga pagsubok, if you take refuge in Him, mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen ba mga kapatid? Tayo lahat ay tumayo. Praise God. He is good at all the time. Amen. He is a God who restores. He never stops doing good. He is a God that fulfills His good promises. Amen. Ulitin ko, God is good! Napakatindi daw. Ay, isa pa. 1, 2, 3, go! God is good! Grabe! Ang tindi! Amen. Let's sing His goodness. Sa ano mo ito? Awitin po natin. Si Mika. The goodness of God. Amen. And let us appreciate yung kabutihan ng Diyos, His goodness in our life through this song. Let's meditate this song and let us give our praise, our offering to Him as our thanksgiving. Hallelujah, hallelujah. Oh, we worship You, Lord God. We thank You. We thank You for
for this morning. Thank you for your message, Lord God, that you have given us. That you are good and you are working in our midst, Lord God. In spite and despite ng aming mga pinagdaraanan, mga sitwasyon, mga kalalagayan, Lord, you're still good, Lord. You're still good in our life, Lord God. You're so good in our life, Lord God. And you never change. Your love remains, Lord God. Your grace is enough for us, Lord God. Your grace is enough for us. Hallelujah, hallelujah. Come on and sing this song. I love you, Lord. Yes, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. You Lord, for your mercy never fails me. Yes, Lord God. All my days I've been held in your hands. From the The moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Sing all my life, Jesus. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life, Lord. 'Cause all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing. oh, I will sing of the goodness of God. Once again, all my life. All my life you have been faithful. So my life. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Goodness, Lord God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life. Let's sing. Come on, lift All up your my hands to life you Lord. have Taas been natin ang mga kamay sa faithful. Panginoon. For He is good in our life. He is faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, Oh, I will sing oh, I will sing the goodness. of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life. All my
Oh, I will sing of the goodness of God. So my life you have been faithful. Yes, you are faithful, God. With all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, you are faithful, Lord. Yes. You're true, Lord God, in your word. Your promises, Lord God, will never change, Lord God. Still remains, Lord God, and your faithfulness, Lord God, running after us, Lord God. Your goodness running after us, Lord God. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for all the things that you've done in our lives, Lord God. Thank you, Lord, sa mga bagay pang gagawin mo sa aming buhay, Panginoon. Lord, ano man po mga pinagdadaanan po namin ngayon, ano mga pagsubok, Panginoon, na aming pong nararanasan, Panginoon. Lord, we will still, Lord, gusto po namin makita, Panginoon, Lord God, ang kabutihan mo sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, Lord God. We want to see your goodness, Lord God, sa kabila ng lahat ng mga bagay na nangyayari sa aming buhay, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil, Lord, you are faithful. You are good and you are great in our life, Lord God. Thank you, Father. And Lord, right now, pinagkakatiwala ko po ang buhay ng bawat isa. Pinagpapala ko po ang bawat isa, even the family ng bawat isa, Panginoon. I thank you, Lord. Bless your word, Panginoon, namin pong inaral na pag-aralan. Hayaan mo na bitbit po namin ito sa aming puso. Maitanim dito sa aming puso, Panginoon, at may isa buhay po namin. Ang laging magpasalamat sa iyo, ang laging magpuri at magdiwang sa kabutihan mo sa aming buhay. Thank you, Father. We bless you, we honor you. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen! God is good! All the time! Yes, the perfect dance. Praise God. Gawin po ate. Kasi ano lang, Sergio na lang. Amen. Sino po dito yung na-bless? God is good. Amen. Praise the Lord. Sige po. Tayo po ay dadako sa pagbibigay. Amen. Sabi po ng kanyang mga salita, mapalad ang mga taong magbibigay sa kanyang kaharian. Amen. Bakit po? Sabi ng Panginoon, He bring back 7 times. Amen po ba? So today, ito po yung pagkakataon na tayo po ay magbigay sa Panginoon. Amen po ba? So, can we leave our offering to God? And we pray our offering to God. Whatever you written in this envelope, we claim and we declare that God will answer all our prayers. Amen. So today we pray and we come down before the throne. Hallelujah, Jesus. Lord, we thank you, God. Thank you for all your love to us, Lord God. Thank you for your promises that you've been, Lord God, written on your word, Lord God. Lord, 8,810 promises, Lord. Oh, it's so enough for us to hold on unto your presence, Lord God. And we thank you, God, for Lord God, our guest pastor, Pastor Mario Tagliam, Lord, for the inspiration or for the word that you've given to us, Lord God, in this morning. Truly, God, that your word is a lamp unto our feet and a light of this world, oh God. And Lord, bless Pastor Mario wherever he will go, Panginoon, whatever he desires in his ministry, Lord God.
Patuloy mo po siyang pagpalain at gamitin mightily, boldly into your kingdom and anoint him, Lord God, sa kanyang pangangaral ng iyong mga salita, Panginoon. And bless them, Lord God, for the ministry that you assigned with them, Panginoon. And Lord, today, Lord, we thank you for the opportunity, Panginoon, na makapaghandog sa inyong, Lord God, harapan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, whatever they, Lord, they ask you, Panginoon, in this prayer, Lord God, patuloy po kami nagdedeklara, Panginoon, na patuloy po kami pagpapalain mo, Panginoon, because you said in your word, Lord God, that whatever you ask in the name of Jesus, and He shall give. Knock the door, and the door will open to us. Seek, and we shall find, Lord God. Thank you for the promises, Lord God, that you've given to us, Lord God. Patuloy rin po kami, Panginoon, at whatever na mga panalangin ng aking mga kapatid, sinulat ng ito o hindi, Panginoon, naniniwala kami that all our prayer, Lord God, you answer whatever we desire, Lord, in this morning, Panginoon. And Lord God, sino man ang maghandog sa inyo ng ikapo, Lord God, and offering in this morning, naniniwala kami that, Lord God, ay patuloy mo po itong i-bless at i-multiply, Lord, ng 100-fold sa aming mga buhay, Panginoon. At dalangin namin, O Diyos, ang bawat isa ay mapagpala sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa gawain mo, Panginoon. Patuloy po kami, Lord, na nananalangin in behalf of Elder Divine Quito, Panginoon, right now sa kanyang husband na nasa hospital, Panginoon. Lord, we declare, Lord God, that your blood shed, Lord God, to Brother Mike, Panginoon, right now in the name of Jesus. Lord, we claim healing upon healing, Panginoon, sa kanyang buhay right now, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na makalabas na po siya ngayon sa hospital, Panginoon, because you are God who healed every sickness, every diseases, Lord God. And all, Lord, our brothers and sisters who suffer sickness and diseases right now, Lord, we claim and we declare the healing upon healing, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. And all our family, Lord God, who suffer sickness and diseases, Lord, by the blood of Jesus, you said in your word, by the stripe of your blood, every heal, Lord, every sickness will heal in the name of Jesus. Lord, we thank you, God. We thank you, Jesus. And Lord God, this is our prayer in the name of Jesus. Amen and amen. So tayo po ay magbigay sa Panginoon. Announcement po, pwede pong mag-rename ang ating mga kabataan for a meeting. Okay? And to all the workers, schedule ko po ang inyong meeting for this year ahead. Amen po ba? So, God bless you everyone. Thank you for coming. And on Sunday again, okay? Our service is 10 o'clock until 12 o'clock. God bless everyone. Amen. I was following. Yes. Thank you. Mama, atas tayo. Pastor Yo! Si Mika. Dito na tayo. All workers, meeting tayo Wednesday. 3 o'clock. Okay, 3 o'clock. Dito. Oh, sir. Hello. Thank you. You're welcome. Take care. God bless. Let's
Oh, sabi ko na mayroong camera ulit eh. What? Dati dyan eh. Pastor Jess! Si Jessica! Tawag ka? Asa ba yung complain mo? Kuya Nomer, ano masasabi Kuya Nomer? Anak ka ba? Si Makoy! Ano nga sabi ni Makoy sa atin? Ano ko parang 10 po ito, hindi namin nagamit. Hindi namin baby. Ay, mga Oo, yung gagawin. Hindi namin siya nagamit kasi sa kwarto. Tapos mga may baro-baruan na din po doon. Like kayo na bebe ko, andyan. Parang hindi, parang alambre. Kaya naman sa aso. Nakalagay sa kulit. I feel your presence, Lord. Oh, every ray of sun that rises reflects your immense love. Oh, with a heart full of gratitude, I bow down before you. Jesus, with all your being, with all your soul, He is worthy of all praise, King of kings, Savior. In the battles of my daily life, I find strength in you, Lord. Your word is my guide, a beacon that lights my inner self. With a heart full of gratitude, I bow down before you. In your light I find direction to live what you have for me. Worship the Lord Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. In the battles of my daily life, I find strength in you, Lord. Your word is my guide, a beacon that lights my inner self. With a heart full of gratitude, I bow down before you. In your light I find direction to live what you have for me. Worship the Lord Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. Even in pain, in the storm, I will worship you, Lord. For I know that in you there is truth, eternal peace, pure love. Worship the Lord Jesus, Jesus, with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. In the end when I meet you, in eternal glory I will praise you. Worship the Lord Jesus, our guiding light and peace. Even in pain, in the storm, I will worship you, Lord. For I know that in you there is truth, eternal peace, pure love. In the end, when I meet you, in eternal glory, I will praise you. Worship the Lord, Jesus our guide, light and peace.